Kabanata 5281. Walang ginawang maganda si Harvey. Ito ay isang malinis at simpleng welga. Masasabi ng lahat na tinutukan niya ang ulo ni Shin-sok. Maraming eksperto sa Islander ang nagpapakita ng paghamak, sa pag-aakalang si Harvey ay nagyayabang at ganap na hindi kahanga-hanga. Gayunpaman, tanging si Shin-sok lang ang nakakita sa tunay na kapangyarihan ni Harvey. Ang kanyang welga ay simple, ngunit ang bilis lamang ay sapat na upang takutin ang sinuman. Mahati sa kalahati ang ulo ni Shin-sok kapag nataman siya. Likas siyang nanginag matapos isipin iyon. Mabilis niyang inipon ang kanyang lakas at ibinaba ang kanyang espada, at sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni Harvey. Klang! Agad na naputol sa kalahati ang custom-made na espada ni Shin-sok. Ito ay malinaw na ang lakas ng hampas ni Harvey ay lampas sa pinakamabangis na imahinasyon ni Shin-sok. Swoosh! Itinigil ni Harvey ang kanyang pag-atake dahil ang espada ay isang hibla na lang ng buhok mula sa ulo ni Shin-sok. You are not good enough. You can't even take a single hit. Naninigas si Shin-sok na nanginginig ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na titigil si Harvey doon. Nangangahulugan ito na walang punto sa kanyang pagtayo laban kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, walang nakakita sa paghampas. Kasabay nito, makikita ang manipis na pulang linya sa ulo ni Shin-sok. Hindi pinatay ni Harvey si Shin-sok, ngunit tuluyang nadurog ang kumpiyansa ng huli bilang isang martial artist. Kung tutusin, wala siyang laban kay Harvey kahit na nadagdagan pa niya ang kanyang lakas sa droga. Bilang konsultant para sa mga eksperto, hindi matanggap ni Shin-sok ang katotohanan iyon. Hinding-hindi siya maaaring maging Diyos ng digmaan sa buong buhay niya, dahil gumuho na siya. Laging mayroong hindi malulutas na figure sa kanyang puso. Hindi siya makakatulog kapag nakikita ang mga tao mula sa bansa H sa paligid niya. Bam! Bumagsak si Shin-sok, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa na may mukha ng kawalan ng pag-asa. Natalo siya, ganun lang. Binayaan niya ang kanyang pride bilang isang Islander martial artist. Lumuhad siya sa harap ni Harvey. Napatingin ang lahat kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Gaano kalakas ang lalaking ito? Gaano na ba katagal? Wala pang 5 minuto. Si Tobiro at Seb ay parehong natalo sa kanya, at ngayon si Shin-sok din. Ang mga Diyos ng digmaan ba sa bansa ay talagang hindi magagapi? Kung ganoon ang kaso, kung gayon paano ang island nations ay gagawa ng anumang bagay sa bansa sa hinaharap? Ang head coach ay naging pinakamasamang bangungot ng mga Islanders. Sa pamamagitan ni Representative York, ang mga Islanders ay hindi makakaligtas. Hindi lang sila, ang mga tao ng Evermore ay likas na nanginginig din. Maaaring ipagmalaki ng mga Islanders ang kanilang lakas kahit saan nila gusto. Ngunit sinalubong sila ng isang hindi masabi na banta sa kabila ng pagkakaroon ng suporta ni Evermore. Nadama nila na kahit ang Evermore, ang organisasyong maaaring magdulot ng mga kaguluhan saan man sa buong mundo, ay walang pagpipilian kundi yumuko rin sa Country H. Kung hindi ibinaba si Harvey, hindi lamang mapipigilan ng mga taga-island nations na gumawa ng anuman sa bansa H, kundi maging ang reputasyon ng Evermore ay ganap na masisira. Buntong hininga. Isang nakakatakot na boses ang maririnig. Isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit na Indian ang biglang lumabas mula sa karamihan. Nakasuot siya ng face scarf na nagpakita ng ilan sa kanyang balat. May malinaw na tanaw sa kanyang baywang, at isang cat's eye stone ang nakakabit sa kanyang pusod. Naglabas siya ng nakakapreskong pabango habang naglalakad palabas. Naamoy niya ang malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan, na umaakit sa puso ng lahat. May hawak siyang scimitar na natatakpan ng alahas. Sa kabila ng kanyang banayad na pag-uugali, ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Sa madaling salita, ang babae ay isang rosas na nababalutan ng mga tinak. At sino ka? Tanong ni Harvey na nakatingin sa babaeng Indian. Ngumiti ang babae, at ang kanyang mga mata ay maaaring maging bitag ng mga puso. I am Juan de Garcia from India. I'm here to learn your ways of sparring.
However, I'm willing to grant you any wish if you give up and let me capture you right now. Tumingin ng malalim si Wanda kay Harvey. Ang mga ordinaryong lalaki ay lumuhod na sa ilalim ng kanyang palda. Pwede ka bang pumayag na magpakamatay? Sabi ni Harvey, na nanlilisik ang tingin sa kanya. Natigilan si Wanda, parang sinampal sa mukha. Tinitigan niya ng masama si Harvey, walang pinapakita kundi galit. Hindi niya masabi kung tulala si Harvey o sadyang walang galang. Enough! Come at me already. Stop this yapang. Napangisi si Harvey. Nakakatuwa kayong mga tao. Ni hindi ninyo kayang harapin ang gulo ng sarili ninyong bansa, pero lumalabas kayo rito para makakuha ng hustisya, tulad ng iba sa kanila. Sa palagay mo ba ay may pagkakataon kang maging isa sa 5 direktor ng World Martial Arts Alliance? Nagdilim ang mukha ni Wanda. Mag-ingat ka, Harvey. Bantayan mo ang dila mo. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Harvey. Lahat kayo nanggugulo sa libing ng kapatid ko. Hindi lang naantala ang paglilibing sa kanya, kundi sinisiraan niyo pa ang pangalan niya. Gusto mong maging magalang ako kapag ginagawa mo ang eksaktong kabaligtaran. Ano bang iniisip mo? What goes around, comes around. Hindi mo ba naiintindihan yun? Sinamaan ng tingin ni Wanda si Harvey. Ang bansa H ay may 5,000 taon na halaga ng sibilisasyon, at ito ang pinaglinang ng sibilisasyon. Only worthy people can impose on others, after all. You're already disrespecting me. Do you want me to let you slap me around? Would you consider that civilized? I think slapping you around would be the better call instead. Don't forget, Wanda, I took out every single one of India's top talents alone back in Flutwell. You're still planning to fight me now. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Si Julio, senggal ni Harvey. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Wanda. Mula noong labanan sa Flutwell, ang pangalan ni Harvey ay naging trauma ng bawat isang tao sa India. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya maiwasang manginig. Hindi ito maaaring makatulong at may labis na presyon. Hindi man lang mapakali si Harvey na tumingin kay Wanda na naninigas. Hindi na mahalaga kung sino ang nasa likod nito. Siguradong ikaw ang nanggugulo ngayon, Alani. Nakuha mo ang mga makapangyarihang Indian na sumalungat sa akin pagkatapos marinig ang aking pangalan. Ngunit maliban sa pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan, ano sa palagay mo ang iyong magagawa dito? Lumapit ka sa akin kung kaya mo talaga. Pinapain mo lang si Wanda at ang iba para lang makaharap ko muna sila, diba? Kayo rin ay kabilang sa Evermore. Sa Evermore, bawat isa sa inyo ay mga kakompetensya. Hanggat maaari mong makuha ang mga nangungunang talento ng nakababatang henerasyon sa malayong silangan. Magagawa mong pumalit bilang pinuno ng teritoryo ng Far East ng Evermore. Naghihinala ako na binigyan ka ng pahintulot ng maharlikang pamilya na gawin din ito. Siguro sinusubukan ng Island Nations na magkaroon ng kabuuan ng Evermore mismo. Kung ganoon ang kaso, tiyak na malungkot ang Evermore. Kailangang gumana ito bilang pawn ng Island Nations. Anong biro, lalo na para sa isang misteryosong organisasyon na umiral mula pa noong unang panahon. Hey! Kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang nagsasalita, at nanunuya ang tono nito. Dahil nandito ang Islanders at Evermore para manggulo sa isang mahalagang oras. Wala siyang pakialam na maglaban ang magkabilang panig. Magiging nakaka-refresh kung agad na durugan ang magkabilang panig, ngunit hindi ito magiging nakaka-relax na panoorin. Ang mga Islanders at Evermore, na nagkaisa sa iisang layunin, ay nanigas sa pwesto. Sila ay likas na naghiwalay, malinaw na naghihiwalay sa kanilang mga sarili mula sa bawat panig. Nagsimulang mag-alinlangan si Wanda bago bumaling kay Alani. Maliwanag na maraming magkakaibang pagkakakilanlan si Alani. Hindi lamang siya kabilang sa Way of Water at sa World Civilization Department, bahagi rin siya ng Evermore. Bakit siya lalayuan kung ang iba ay nagagawa niya ang maruming gawain para sa kanya? Dapat ay ginamit niya si Harvey para patayin ang lahat mula sa nakababatang henerasyon ng Evermore. Nagdilim ang mukha ni Wanda, at ang iba pang mga elite ng Evermore ay mukhang kakilakilabot din.
Natutuwa silang hindi pa sila umasenso. Kung hindi yun ang kaso, magiging mga pawn din sila ni Alani. Kumunat ang noo ni Alani bago malamig na tinitigan si Harvey. Alam niyang mahirap pakitunguhan si Harvey, ngunit hindi niya akalain na parang mantikilya ang mga salita nito. Ang ilang mga simpleng pangungusap ay sapat na upang ilagay siya sa spotlight. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa simpleng pagdurog sa espiritu ng mga tao. Wala siyang choice kundi patunayan ang sarili sa kanyang mga aksyon. Dali-dali siyang sumugod, itinapat ang palad kay Harvey. Ito ay mabilis. Sobrang bilis. Walang nag-iisip na magiging ganito katakot si Alani. Nagulat din ang mga taga-isla. Ang mga gamot na ginamit ni Alani sa kanyang sarili ay hindi pangkaraniwan, kung tutuusin. Higit pa sa lakas ni Shinseok ang kanyang lakas. Curious na tumingin sa kanya si Harvey, saka ibinaba din ang palad niya paharap. Sampal. Sa isang iglap lang, isang nakakatakot na alon ang kumalat. Nabuo ang mga bitek na kahawig ng mga sapot ng gagamba sa pagitan nina Alani at Harvey. Nanginginig si Harvey na walang ni isang tunog. Si Alani naman ay ilang beses na nagpagulong-gulong sa ere bago napasalampak sa lupa. Nabuhayan siya ng loob ng muling tumayo na tila hindi nasaktan. Nagkatinginan ang mga taga-isla bago nagpalakpakan ng malakas. Sa kanilang mga mata, nagawa ni Alani na manatiling hindi nasaktan matapos iturok ang sarili ng droga. Nangangahulugan ito na ang kanilang eksperimento ay nagtagumpay. Gamit ang gamot, ang Island Nations ay makakalikha ng isang hindi mapigil ang hukbo. Magagawa nilang bumuo ng isang malawakang alyansa sa malayong silangan. Kaya nilang sakupin ang mundo. Hindi na ito magiging panaginip para sa kanila. Magpanggap ka pa, Harvey. Sabi ni Alani, iyon ang palad ng Usher ng Abituway. Ang sinumang matamaan nito ay masisira ang kanilang mga laman loob bago mamatay. Okay ka lang sa ngayon dahil sa iyong hindi kapani-paniwalang pagsasanay. Pero sa tingin mo hanggang kailan ka magtatagal? Sa sandaling magpalitan tayo ng suntok, saliado na ang kapalaran mo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang mga tao ng Island Nations at Evermore ay lalong nagsaya. Natamaan si Harvey. Mamamatay siya for sure. Magagawa natin ang anumang gusto natin. Naramdaman ni Harvey na may nakatago ngang bola ng makamandag na enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay isang kahihiyan na ito ay medyo mahina, bago pa man makalapit ang enerhiya sa kanyang mga organo, natapon na ang mga ito. Casual na inilabas ni Harvey ang enerhiya sa anyo ng dugo. Enough yapang. Napangiti si Alani nang makitang tumalsik ng dugo si Harvey. Unang hakbang pa lang yan ng dugo, Harvey. Uubo ka rin ng mga organs mo. Kung hindi, kahit ako ay hindi na makakaligtas sa iyo pagkaraan ng ilang sandali. Masisira ang iyong mga bituka, at mamamatay ka. Nakakapangilabot na paraan. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Can you wake up already, Alani? Horrible way to go. Ruptured intestines. Aren't you a little too confident in your heinous ways? Confident. Malamig na tumawa si Alani. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng mga taga-Island Nations. Ang martial arts ng bansa ay umaabot hanggang sa kailaliman. Ang 6 na paaralan ng martial arts ay mga marangal na tao. Bawat solong paaralan ay may Diyos ng digmaan din. Naiisip mo ba kung gaano sila kalakas? Si Alani ay nasa isang pagkahumaling. Kumunat ang noo ni Harvey. Sa pagwawalang bahala sa Shindanwei, malamang na hindi siya matatakot kahit na ang natitirang mga gods of war ng 5 schools of martial arts ay sabay-sabay na lumapit sa kanya. Gayunpaman, si Alani ay nagbubuga ng katarantaduhan tungkol sa lahat ng 6. Anong biro? Nang makita siyang tahimik, naisip ni Alani na natakot si Harvey. Kung ayaw mo pa ring sumuko, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Siya ay nagpuputak na parang manok. Babaliin ko ang mga braso mo. Kukunin kita ng buhay. Kukunin kita para husgahan ng World Civilization Department. Sisiguraduhin kung kinasusuklaman ka mismo ng kasaysayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 5285. Ipapaintindi ko sa buong mundo. Ang pagsalungat sa Way of Water ay nangangahulugan ng pagsalungat sa kabuuan ng bansang isla. At ang pagsalungat sa bansa ay nangangahulugan ng pagsalungat sa Departamento ng Sibilisasyong Pandaigdig. Kaming mga taga-isla ay hindi papayag sa anumang uri ng kahihiyan. Mabilis na nagtaas ng kamay si Alani. Walang imak ang mga tao sa bansa H. Maging ang mga tao ng Evermore ay nakatingin kay Alani na may kakaibang ekspresyon. Di mo naman mapapatunayan lahat yan kahit matalo mo si Harvey ngayon, di ba? Hindi pinapayagan ng mga taga-isla ang kahihiyan. Anong biro? Siyempre, walang maglalakas loob na ibagsak si Alani sa sandaling iyon. Ang mga taga-isla ay nataranta rin sa talumpati. Bastos ka, malakas kaming mga taga-isla. Hinding-hindi kami papayag na mapahiya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey. Enough talk. Just come at me already. Friends, may kailangan akong ipahayag sa iyo. Dahil ito ay isang patas na laban, walang sino man ang pinapayagang sumuko. Kung sino ang gagawa ay mapapatay ka agad. Ako ang mananagot kung may mangyari. Oo naman, sabi ni Prince. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Daan-daang mga disipulo ng Heaven's Gate ang nakita na may hawak na mga baril. Inutusan ni Harvey si Prince na barilin ang sinumang hindi sumunod, ngunit ang mga baril ay nakatutok lamang sa mga eksperto ng Islander. Kumukulo sa galit si Alani. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit pa siya nagpapakitang gilas sa bingit ng kamatayan? Sa tingin niya kaya niya tayong ilabas lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Alani at sinuntok si Harvey. Ang gamot ay nagkaroon na ng ganap na epekto. Wala siyang maramdaman kundi ang walang katapusang sumisikat na enerhiya sa loob niya. Ang mga konsepto at galaw na hindi niya maintindihan noon ay agad na nag-click sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nadama ni Alani na siya ay kapantay ng isang Diyos ng digmaan. Hindi, malamang na mas malakas siya. Ang Island Nations ang pinakakilala sa paggawa ng lahat ng uri ng kakaibang eksperimento sa mga tao, kung tutuusin. Laban sa mabilis at walang awa na mga galaw ni Alani, pinitik ni Harvey ang kanyang dila bago nagpakawala ng suntok. Bam! Isang malakas na alon ng hangin ang bumalot nang muli ang dalawa ay nagbanggaan. Napaatras ng ilang hakbang si Alani at natapakan ang lupa. Sa pagkakataong ito, parang hindi niya naubos ang lahat ng kapangyarihan ni Harvey. Bahagyang namula rin ang maganda niyang mukha. Umindayog ang katawan ni Harvey, at napaatras siya ng ilang hakbang. Tumingin siya kay Alani na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong itinurok ni Alani sa kanyang sarili, ngunit nagawa nitong makuha si Alani. Sa isang hari ng mga sandata, na itaas ang kanyang lakas sa antas na ito. Isang pambihirang pagkakataon. Iyon ay sinabi, ang gamot ay malamang na napakamahal dahil ito ay napakahalaga. Iniisip ni Harvey kung dapat niyang agawin ang ilan sa mga gamot sa Island Nations. Sina Emory, Wanda, at ang iba pa ay masama ang tingin sa kanya. Akala nila na tulala si Harvey matapos makipagpalitan ng suntok kay Alani. Nagdilim ang tingin ni Alani matapos makita si Harvey na medyo tahimik. Hindi ba nasaktan ang bastos na iyon? Paano ito posible? Kung ganun talaga. Pilit na tinangka ni Alani na pakalmayan ang tumitibok na puso nang may pumasok sa isip niya. Alam ni Alani na wala siyang paraan sa sitwasyon. Siya ay dumating na may isang ganap na order pagkatapos ng lahat. Hindi lang siya nabigo na makuha ang mental cultivation technique, ngunit nabigo rin siyang sirain ang Heaven's Gate. Kung hindi niya natapos ang misyon na ito kahit na nasayang ang Bud Okami Elixir. Wala siyang pagpipilian kundi ang mamatay. Anuman ang kaso, si Harvey ay kailangang alisin. Walang pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Alani bago naglabas ng karayom na nanatili nitong malapit sa kanya. Malakas ka, Harvey, bulalas niya na nakatingin kay Harvey. Ngunit kung ito ay anumang iba pang pagkakataon, hindi ka sana naging kalaban para sa akin. Mayroon akong isang makapangyarihang bansa na sumusuporta sa akin. Nag-iisa ka lang. Kinahit ni Alani ang karayom bago itinusok yun sa braso niya.
Halata agad ang mga ugat sa mukha niya, at nagpakita ng kahabag-habag na ekspresyon. Ang kanyang mga doses ay lumampas na sa inirekomendang halaga. Naku, wala siyang choice. Sino ang nagsabing ako ay nag-iisa? Ang bansang ito at ang mga tao nito ang aking pinakamalaking suporta. Hindi ko pinagsisihan na isinilang ako sa bansa. How dare a traitor like you give me a speech about patriotism? Are you even worthy? Ikanawit ni Harvey ang daliri niya sa harap ni Alani. Enough talk. Lumapit ka na sa akin. Halos oras na ng libing kay Quill, kaya ayaw na niyang patuloy na magbulalas ng kalokohan. Ikaw, malamig na tumawa si Alani bago bumunot ng espada sa kanyang baywang. Pagkatapos ay sinugod niya si Harvey, at inihampas ang espada sa kanyang ulo. Inapakan ni Harvey ang lupa, at nagsimulang lumipad palabas ang mga durog na bato. Bam, bam, bam. Umikot ang espada ni Alani sa buong lugar, na agad na ginawang alikabok ang mga durog na bato. Sinisingil pa niya si Harvey, itinutok ang talam sa kanya, na para bang hindi siya titigil hanggat hindi siya nabubutas. Pinitik ni Harvey ang kanyang daliri sa talam. Isang nakakatakot na aura ang lumabas, at nahiwa ang balat ng kamay ni Alani. Sa kabila noon, wala siyang naramdaman kahit isang bagay. Pinabayaan niya ang kanyang mga depensa, at inilagay ang kanyang buong puso sa pagpatay kay Harvey. Ang isang malakas na kaaway ay hindi nakakatakot. Gayunpaman, ibang kwento ang mga taong walang mawawala. Nagsimulang matakot ang lahat nang tumingin sila kay Alani. Sa mismong sandaling ito, isa lamang siyang sandata para sa pagpatay. Bam! Sa isang krusyal na sandali, sinipa ni Harvey ang tiyan ni Alani. Nang inag ang kanyang katawan, at pinalipad siya. Agad siyang umubo ng dugo, na nagpapakita ng kahabag-habag na tingin pagkalapag sa lupa. Mukhang hindi ka pa rin sapat, sabi ni Harvey na may mahinang ngiti. Ang iyong mga gamot ay hindi rin kahanga-hanga. Safe to say that the country supporting you simply can't. Hindi mo pa nakikita ang pinakamalakas kong galaw. Dumura si Alani, na nakakakilabot ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng pag-ataking ito, tiyak na mamamatay ka. Ipaalam sa akin ang iyong huling mga salita ngayon, Harvey. Ngumisi si Harvey, na nanlilisik ang tingin sa kanya. Sa tingin mo ba madali akong takutin? Ngumisi si Alani, at itinaas ang kanyang espada. Ang nakakatakot na layuning pumatay ay lumabas. Hell's Cut. Umungol si Alani, ang layuning pagpatay ang intensyon na lumabas sa kanyang espada habang sinisingil niya si Harvey. 18 iba't ibang mga slash ay pinagsama sa isang pag-atake, determinadong pumatay. Nagsimulang lumamig ang hangin. Laking gulat ng lahat nang makita ito. Sa kanilang mga mata, si Alani ay isang tunay na dalubhasa. Ang mga lumaban sa kanya ay mamamatay lamang. Gayunpaman, nanatiling walang emosyon si Harvey nang harapin ang pag-atake. Pinaikot-ikot niya ang kanyang espada, pagkatapos ay inihampas ito sa kanyang harapan. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig. Si Alani ay pinalipad, at bumagsak sa lupa. Namamagana ang kanyang mukha, na may pulang marka. Pilit niyang sinubukang bumangon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ito na ang pinakamalakas mong galaw. Napangiti si Harvey, parang hindi naman masyado. Bastos ka, ikaw. Si Alani ay kumukulo sa galit, ngunit pagkatapos ay samuka ng isang subo ng dugo. Humakbang si Harvey at sinipa siya pababa. Sabihin mo sa akin ang bawat taong nagudyok sa buong sitwasyon, pagkatapos ay lumuhad sa harap ng puntod ni Quill. Hindi kita papatayin kung gagawin mo yon. Malamig na tumawa si Alani, at pinandilatan si Harvey. Walang pagkakataon, Harvey, huwag mong isipin na bibigay ako sa'yo. Huwag mo ring subukang kunin ang anumang bagay mula sa akin. Wala akong sasabihin sa iyo. Mula sa sandaling pumunta ako sa Island Nations. Isa na akong islander noon pa man. First time kong makakita ng traidor na tulad mo na nagsasabi ng mga ganyang katwirang salita, sagot ni Harvey. You're still acting so high and mighty now. Are you insane? Ang mga matuwid ay hindi magiging taksil. Sa tingin mo ba ay wala akong mapapala sa iyo?
Tinadyakan ni Harvey ang palso ni Alani. Magsasalita ka ba o hindi? Nanginginig si Alani, bakas sa mga mata niya ang takot. Alam na alam niya kung ano ang ipinahiwatig ni Harvey, at kung hindi siya magsasalita, mababali niya ang kanyang braso. Siya ay magiging isang pilay sa buong buhay niya. Ang mga lumpo ay walang halaga sa mga mata sa bansang isla, ang mga lumpo ay walang halaga. Nagnganga ang mga ngipin ni Alani. Fine. Magsasalita ako. Ang nagsabi sa akin na pumunta ay, tumigil ka. Sakto nang magtapat na si Alani, isang malamig na boses ang maririnig sa pasukan. Ang mga tao ng Island Nations at Evermore ay naghiwalay, na gumagawa ng paraan para sa tao, na mukhang nasa sabik. Si Blaine iyon. Naroon din ang mga bantay ng pamilya John, na mabangis at nakakatakot. Tumigil ka agad. Nakakatakot ang itsura ni Blaine. This is Mr. Quill's funeral. What's with all this ruckus here, Harvey? How dare you hurt all these people here? This is bad luck. How are you planning to explain this to Golden Sands? Gayunpaman, pinitik ni Harvey ang kamay ni Alani. Will this be enough? I can continue if it is not. Harvey, malamig na tinitigan ni Blaine si Harvey. Mr. Quill is a senior of the Golden Sands. Sa tingin mo ba ikaw ang hari ng lungsod para sa paggawa ng kaguluhan sa kanyang libing tulad nito? Natural, handa si Blaine na gawing scapegoat si Harvey bago ang anumang bagay. Ano, pinaglalaban mo ba ang spotlight? Napangiti si Harvey. As expected of a man like you. Akala ko hindi ka papasok ngayon. Hindi ko akalain na magpo-pull off ka ng ganito ngayon. Kahit na, ayokong magbugak ng kalokohan sa iyo ngayon. If you're that unhappy, if you want justice, then come at me. I'm here for you. Matapos marinig ang kanyang mga salita, lumapit si Wanda kay Blaine na may nakakaawang tingin. Young Master John, kailangan mo kaming tulungan. Sa pamumuno ni Miss Alani, kaming mga taga-World Civilization Department ay pumunta rito para tingnan ang kultura ng mga tao rito. Gusto lang naming maranasan kung paano ginagawa ng mga lokal ang kanilang mga natatanging libing dito. Gayunpaman, si Representative York ay nanatiling hindi makatwiran, at nagbabantang papatayin kami. Tingnan mo dito, tingnan mo ang dami naming nasaktan. Lahat sila mamamatay. Kung hindi mo kami bibigyan ng hustisya, ano pa ang gagawin namin? Pinilit pa ni Wanda si Harvey sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga mata sa kanya. Mabilis na natauhan si Emory at ang iba pa. Tama, nandito lang kami para manood ng libing. Pinagtripan kaming lahat ni Harvey. Nasaan ang batas? May saysay pa ba ito? Young Master John, may control ba si Harvey sa Golden Sands, o ikaw? Natural, handang-handa ang mga tao na baluktutin ang katotohanan. Binabalak nilang bigyan ng perpektong dahilan si Blaine. Alam ng lahat na ito ay isang harapan lamang. Ngunit kung wala ang dahilan, kung si Blaine ay tumayo kasama ang Evermore at ang Island Nations, ang mga John ay walang dahilan upang bigyan ng Royal Court. Kailangan niya ng matuwid na dahilan upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Tama na, nagbago ang ekspresyon ni Blaine, at napasigaw siya sa matuwid na galit. Dahil alam mo kung sino si Representative York, bakit mo pa rin siya kinakalaban? Hindi mo ba alam na hinahamon mo ang awtoridad ng bansa sa paggawa niyan? He can throw every single of you behind bars. Maaari ka pang mapatay dahil sa kanya. Mataas ang status niya. Matapos marinig ang mga salita ni Blaine, nataranta ang lahat. Di ba nandito siya para manggulo? Bakit kasama niya si Harvey ngayon? Bago natauhan ng mga tao, tumingin si Blaine kay Harvey na may matuwid na ekspresyon. Alam kong mataas ang katayuan mo bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Ngunit walang ingat kang sinasamantala ang mga kaalyado ng iyong bansa. Mga dayuhang bisita sila. Ang pananakit sa kanila ay makakaapekto sa reputasyon ng bansa. Hindi mo ba alam iyon? Hindi lang madungisan ang pangalan ng Country H, naiisipin ng mga tao na tayo ay ganap na walang batas, ngunit ang Country H Martial Arts Alliance ay tatawaging mabagsik din. Paano mo sasagutin yan? No, can you even take responsibility?
Tumingin si Blaine kay Harvey na may matamis na ngiti. Ang mga ordinaryong tao ay matatakot sa lahat ng paninirang puri. Pero ngumiti lang si Harvey. He crossed his arms, at lumapit kay Blaine. Tapos, bago pa man makapag-react si Blaine, sinampal na niya si Blaine. Sampal. Pinalipad si Blaine, at bumagsak sa lupa. Kahit palihim siyang ekspertong martial artist, hindi siya makapag-react ng mabilis para pigilan si Harvey na tamaan siya. Akala niya hindi siya umiwas dahil naging pabe siya, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Harvey sa kanya. Natahimik ang karamihan. Sino ulit si Blaine? Siya ang young master ng pamilya John. Kahit gaano siya kababa, isa pa rin siya sa pinakamahusay na young master sa bansa. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Harvey na sampalan sa mukha ang lalaki sa mga ganitong pagkakataon. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Si Azrael at ang iba ay mukhang nagulat, at hindi nila akalain na ganito kabangis si Harvey. Hinawakan ni Blaine ang mukha niya, gulat na gulat. Agad na nagdilim ang kanyang mukha nang maramdaman ang kanyang namamagang mukha. Hindi niya akalain na sasampalan siya ni Harvey. Hindi niya ako nirerespeto. Mukhang totoo lahat ng mga akusasyon sa iyo, Harvey. Okay lang kung saktan mo ako, pero hindi nararapat na ipagmalaki ang iyong pagkatao sa harap ng lahat ng kaibigan natin dito, di ba? Binatukan ni Blaine si Harvey ng masamang tingin. Paano kung kailangan niyang lunukan sandali ang kanyang galit? Kung kaya niyang ibaba si Harvey ng 6 na talampakan sa isang sampal lang. Kukuha pa siya ng 1 dosina kung kailangan niya. Ngumiti ulit si Harvey kay Blaine. Kamusta ka pa rin ang tigas ng ulo? You're still acting so despicable after taking that slap. Gusto mo bigyan pa kita ng konti? Tigilan mo na ang pagtatangkang ipakita ang iyong awtoridad. May footage ng kung ano ang nangyari dito sa lahat ng dako. Malinaw na nasasabi ng mga tao ang tama sa mali mula sa sitwasyon. Gayunpaman, sumugod ka dito, sinasabing ginagamit ko ang aking titulo para kumilos ng walang ingat. Pinaplano mo lang bang bastyusan ako, o sinusubukan mong hilahin din pababa ang Country H Martial Arts Alliance? Para sa akin, ikaw ang gumagawa ng gulo dito. Isa ka sa mga top-rated na young masters ng Country H. At gayunpaman, ang magagawa mo lang ay lumabas sa mga kasuklam-suklam na pukana. Sa tingin mo ba nakakabilib ka sa paggawa niyan? Humakbang si Harvey, at tinapik ang mukha ni Blaine ng masama. Kahit na hindi ka titigil sa kakatawa tungkol sa akin bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Kahit na hindi ka titigil sa pagsasabi sa akin na hindi ako dapat maging walang ingat sa aking titulo. I like butting heads sa mga tao. Dahil ayaw mo akong magpadalos-dalos, iyon talaga ang gusto kong gawin. Bibigyan kita ng 1 minuto para pag-isipan ito, Blaine. Lumuhod ka sa harap ng libingan ni Quill, at bigyan ang iyong sarili ng 100 sampal. Gumapang at aminin ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay umalis ka. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong hindi ka natatayo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pumalakpak si Harvey, at pagkatapos ay hinagis ni Rachel ang isang banig na nakaharap sa puntod. Kabanata 5290. Dahil sa pangangibabaw ni Harvey, naningkit ang mga mata ni Blaine. Nagulat si Alani at ang iba pang mga babae. Natural, hindi nila akalain na mas mabangis si Harvey kay Blaine sa ganoong sitwasyon. Si Blaine ay isa sa nangungunang 10 mga young master ng pamilya. Isang kilalang figure na walang pagpipilian ang lahat sa bansa H kundi yumukod. At gayunpaman, tuluyan na siyang pinigilan ni Harvey. Walang saysay, hahakbang na sana ang mga bodyguard ni Blaine, ngunit agad silang napigilan ng mga alagad ng Heaven's Gate na may nakatutok sa kanilang mga ulo ang kanilang mga baril. Agad na umigting ang hangin. Alam ng mga gwardya na sila ay mahusay na manlalaban, ngunit hindi sila makakaligtas kung aakyat sila sa Heaven's Gate. Malapit nang matapos ang oras. Mayroon kang 30 seconds. Napatingin si Harvey sa Rolex sa kanyang pulso. To be honest, I'd rather not agree to my conditions. That way, I can crush you with all my might. After all, with our identity,
We need a proper reason to do anything, right? Naningkit muli ang mga mata ni Blaine, at nakakakilabot ang mukha. He came all the way here just to disrespect Harvey, yet. Hindi lang tuluyang natap-okan ang pride niya, pero dinurog pa ni Harvey ang espiritu niya ng buo. How dare you take advantage of young Master John ng ganyan? Kumukulo sa galit si Emory. Para sa kanya, si Blaine ang may pinakamataas na katayuan. Ang kanyang background ay ang pinakamahusay sa iba. Kailangang layawin ng lahat ang isang lalaking ganyan. Kailan siya nakaranas ng gayong kahihiyan? Mapapatay na sana ni Emory si Harvey sa ngayon kung talagang kaya niyang gawin iyon. Sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang sa magaling kang lumaban? Do you really think that you have the right to go against me just because you have the upper hand? Sigurado ka bang gusto mo akong labanan dito? Sabi ni Harvey. Blaine flashed a gloomy smile. Agad na lumamig ang hangin. May kapangyarihan ang taong nagmamay-ari ng teritoryo. Hindi mo ba narinig ang ganoong bagay? Sabi niya. Ang alam ko lang walang karapatan ang walang kwentang karumihan na sumalungat sa isang karapat-dapat. Alam ko rin na ang mga makapangyarihang tao lang ang may kakayahang manakop sa ibang lupain. Hindi mo ba masasabi kung sigurado ako o hindi? Sabi ni Harvey. Agad na nagdilim ang mukha ni Blaine, at ang kanyang tingin ay kasing dilim ng kailaliman. Patuloy na tinapik ni Harvey ang mukha ni Blaine, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpakitang gilas. 10 more seconds. Sana nakapag-desisyon ka na. Nanlilisik ang mga mata ni Harvey. Fine. Fine, then. Nakakabilib ka, Harvey. Tinitigil ng masama ni Blaine si Harvey bago tumawa ng malamig. Alam niyang wala siyang karapatang sumalungat kay Harvey, at ang kanyang pagkakakilanlan lamang ay hindi sapat. Kung patuloy niyang ginugulo si Harvey, patay na siya. This is the first time someone dares to talk back at me like this. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. What goes around, comes around. Lumingon si Blaine sa banig bago ibinagsak ang mga tuhod sa lupa. Walang tigil niyang sinampal ang sarili sa mukha.